Dok. Good morning po. Good morning, Sir Sander, and good morning, Ma'am Angel. Opo, Doc Glenn, kanina pa kami kating-kati na para bang kami ay ginagarapata. Napag-usapan itong paksang ito, subalit hindi namin maituloy-tuloy kasi ang dami Daming nangyayari. Una ho sa lahat, ang July 6 po ay World Zoonosis Day. Para po dun sa mga hindi po masyadong pamilyar, ano ho ba yung ibig sabihin ng zoonosis? Araw ho ba ito ng mga Manila Zoo? Yeah. Ang zoonosis ay isang term na nagde-describe po ng mga sakit na pwedeng makuha ng tao papunta na galing sa hayop o minsan mga sakit din na galing sa tao papunta sa hayop. So basically, ito yung term na ginagamit na kung saan kinokonsidera natin yung pagiging malusog ng hayop ay nangangahulugan din ng pagiging malusog ng tao dahil merong pong direct na correlation yung health ng hayop sa tao. Opo. Sige, partner. Hindi, na-curious lang po ako. Anong uri ho ng mga sakit ng tao ng tao ang pwedeng ipasa po sa hayop? Yun po muna. Sakit ng tao na pwedeng maipasa sa hayop. So, Opo. meron tayong mga sakit. For example, yung klase ng sakit sa balat na pwede nating makuha sa tao, sa hayop, for example, yung tinatawag natin na ringworm. Ang ringworm kasi na to pwede nating mamakuha direkta dun sa pusa na pwede nating maipasa sa ibang hayop tulad ng aso. So directly, meron tayong nakuha sa hayop na ipasa natin sa ibang hayop pa. Pero yung direct na sakit ng tao na ipapasa sa hayop, wala naman tayong common na ganung situation. Pero yung makuha natin sa hayop na direct na ipapasa natin sa ibang hayop, may mga ganung cases tayo. Opo. Ayun, at least Pero malinaw po. paanong pamamaraan, Dok, ito na ipapasa? Okay, so buntahan muna natin, ano ba yung mga sakit na alam ng mga tao at hindi alam ng mga tao na mga sakit? Pinakauna dyan, syempre, yung rabies, no? So rabies is the most popular zoonotic disease na pwedeng makuha ng tao sa hayop. Definitely, alam naman natin na ang rabies ay sakit na pwedeng makuha through direct bite na nakalagay kasi yung virus dun sa saliva ng aso, ganoon din ng lahat ng mammalian species. Meron din tayong mga sakit tulad ng leptospirosis na isa ding zoonotic disease na nakukuha naman natin through infected water na naihian ng mga carrier ng leptospirosis na bakterya na nanggaling naman sa daga. Meron din tayong tinatawag natin kanina na ringworm. It's not a worm, it's a fungal infection na pwedeng makuha through direct contact sa merong sakit sa balat na hayop or minsan kahit yung mga pinanggalingan lang sa balat o yung mga tinatawag natin na mga powdery-like substances dun sa balat ng hayop na may ringworm, pwedeng maipasa sa tao. So meron tayong direct through bite, meron tayong through the water na infected, meron din tayong through dun sa mga substances or mga material na galing mismo sa infection sa sakit ng hayop. Opo. Ano ho yung, kung meron lang po kayong record po, no, yung mga pangunahing karamdaman po, mga zoonotic diseases na nakukuha ng tao sa hayop, bukod po sa rabies? Okay, meron tayong tatlo na pinaka-common na hindi ganong alam ng tao. No? Opo, ayan. Ulit-ulitin ko ulit yung leptospirosis kasi tag-ulan ngayon, very high time na pag-usapan to kasi ito na naman yung mga cases na tutusong yung mga bata o yung mga tao sa baha without knowing na kapag meron kang open wound, pwedeng pasukin yun ng bacteria na leptospira and hindi lang po sa sugat, even dun sa mga opening ng body like sa mouth, sa ating ilong, sa tenga natin pwedeng pasukin. Pangalawa po na sakit is tinatawag natin na toxoplasmosis. Toxoplasmosis na pwedeng manggaling sa pusa or pwede din galing sa mga dumi na pwedeng mapunta. Kadalasan po ito ay tinakatakutan ng mga pregnant ng mga parents kasi nagkakos ito ng abortion. Bukod sa leptospirosis, bukod sa toxoplasmosis, meron din tayong tinatawag natin nga na ringworm and salmonellosis. Yung salmonellosis is sakit sa hayop, specifically sa karne, na pwede nating makuha kapag kumain tayo ng hilaw na karne. Directly nakuha natin to, it's a bacterial infection. Eto, curious lang ako, Doc Glenn, kasi minsan, di ba, pag tayo sinisipon, tapos minsan yung alaga ko kasi parang umaatching-atching. Totoo ba na ipapasa ko yung sipon ko doon sa aking pusa? Actually, wala naman tayong tinatawag natin ng mga viruses na flu virus sa tao na naipapasa sa hayop. No? So sa ngayon, wala tayong ganun common na problem. However, kung magbabasa yung mga pet parents natin, meron tayong developing na news na meron ngayong developing story na yung influenza virus na dati ay hindi infective sa tao, biglang nagkaroon ng case, correct me if I'm wrong, pero for those who are able to find it, meron pong case sa Japan or Korea ngayon na nakakain ng hilaw na karne yung pusa and na-infection ng influenza virus galing dun sa karne na ngayon naka-infect dun sa pet parent niya. So may ganong klaseng mutation sa viruses. Pero to answer yung question mo, ma'am, yung sipon ng tao na pwedeng mapasa sa hayop, specifically cats and dog, wala pa naman tayong conclusive evidence about it.
Opo. Pero yung sipon at ubo ng pusa o aso, hindi rin mahahawa ang tao kasi parang kumbaga ibang strain siya ng virus. Yeah, pero yung sinabi nga natin na influenza virus na nakuha ng pusa doon sa karne ng ibon na may influenza na nag-mutate, meron kasi ngayong nagde-develop na news na ganun, there's a possibility. Pero wala pa talagang conclusive evidence about it. Pero in terms of possibility, meron. Opo, grabe no. Kumbaga nagmutate yung Nagmutate, virus. No? oo. Opo, Doc, ano ho bang mga hayop ang may rabies po? No? Kasi sabi nila kung halimbawa ang iyong alaga ay hamster o kaya po ay guinea pig, hindi na raw dapat pabakunahan ng anti-rabies kasi wala naman daw yung rabies. Basically, ang mga rabies po kasi natin, o rabies virus, ay nag-i-infect lang sa mga mammalian species tulad ng paniki. We have yung mga cattle natin, yung mga farm animals. We also have dogs and cats. So yung mga hindi mammalian species, hindi sila nagkakaroon ng rabies virus. So hindi sila nire-required na magkaroon ng rabies vaccine basically. And tandaan po natin, isa siguro sa gusto kong i-highlight about rabies is hindi po inborn ang rabies sa mga aso o pusa natin, lalo na sa Pilipinas. Isa to sa common misconception nagkakaroon kasi ng fear-mongering or panic na kapag nakagat or nakalamot ng pusa ay nagkakaroon agad sila ng idea na baka rabid. And ang resulta nito, may mga nananakit ng hayop, may mga nag-aabandon na ng hayop, at may mga dahilan kung bakit nagkakaroon din po ng ayaw nila mag-alaga ng hayop. So, rabies can only be found in mammalian species. Sa Pilipinas lang talaga ang pinaka-common na nai-infect ng rabies ay aso. So ibig sabihin, Doc, kung hindi naman po inborn ang rabies, is it safe to say na okay lang ba na hindi ko pabakunahan ng anti-rabies sa aking aso at pusa, especially kung siya po ay nasa bahay lang? Ay, hindi naman lumalabas. Okay, sige. Tandaan po natin na meron tayo sa Animal Welfare Act and sa ating pong batas na whenever you have a pet, ay obligado po, responsibility ng kada pet parent na pabakunahan yung mga alaga nila. So, irregardless kung lumalabas or hindi, obligado silang bakunado. Ang tanong, Doc, bakit kailangan pabakunahan? Hindi naman lumalabas. Tandaan po natin, ang rabies pwedeng makuha yan from the outside. For example, ang mga carrier panike, you don't have the idea, baka magkaroon ng entrance or point of entry sa bahay ninyo yung panike na may rabies, na pwede magkaroon yung pet mo kahit indoor. Ganon din po sa mga, kadalasan sa mga cats, no? May mga cats na able to go through the mga ceiling or sa mga bubong na pwedeng pumasok sa bahay at pwedeng magkaroon ng possible na transmission ng rabies. And advice din po namin na kaya mahalagang may rabies vaccine ang alaga ninyo ay dahil we don't know at some point of your life na ililibot nyo sila somewhere. So hindi natin kasi pwedeng i-keep lang lagi na idea na indoor naman sila. It's legal responsibility. And pangalawa, yung point of transmission ay hindi mo control minsan. Opo. Tsaka dapat po ba yearly isinasagawa itong pagbabakuna ng anti-rabies, Doc? Okay, so it's a very good question. I had my speaking engagement before about it kasi meron pong mga curious questions about, Doc, bakit sa US hindi naman nila sinasabing yearly yung vaccination kasi sinasabi nila dapat every 3 years or so. So for everyone's understanding, sa Pilipinas kasi endemic ang rabies virus natin. So ibig sabihin lagi siyang present. May ideal talaga na way bago tayo magpabakuna, yung tinatawag nating alamin mo na yung antibody titer. Ibig sabihin po nito, kapag nagpabakuna ka ng hayop, meron kasi yung dinedevelop na immunity level sa katawan na kapag bumaba ito, doon mo siya papabakunahan muna. Doon mo siya papabakunahan. Ang problema, sobrang mahal nito. So mas mura at mas effective na magpabakuna yearly than having them tested ng antibody titer. So to answer po the question, given na meron tayong limitation in resources and finances, it's more ideal given na endemic ang rabies sa Pilipinas na magpabakuna tayo yearly. Opo. Ang paraan po ng pag-transfer ng rabies po ay sa pamamagitan po ng laway. Tama ho ba? Yes, pero hindi po alam ng iba, lalo na po dun sa mga, ito hindi pa rin ito nawawala, no? May mga nagkakaroon pa rin ng dog meat trade. Illegal po ito, no? Yung kumakain po ng karne, ng hayop, lalo ng aso at pusa. Ang mga rabies po na virus ay nabubuhay within the deep tissue sa muscle, hindi po yan sa dugo. Na akala nila, di ba, kapag nakagat ng aso may rabies, pinapatawak. Wala po sa blood ang rabies, it's in the muscle. Kaya po, aside from the contact directly from the bite, na dadaan po yung rabies sa laway papunta sa katawan, yung pong kumakain din po ng karne ng hayop na may rabies, possible magkakaroon din sila po ng rabies virus. Opo, yung kalmot po, halimbawa nakalmot po ng pusa, okay lang ba na, hayaan mo na, kalmot lang naman yung walang rabies yan? Maliit lang, hindi malalim. Oo, tsaka hindi na, pupunta pa ho ba kami ng ospital o hindi na po dapat?
Sige, meron po tayong point to consider. Una, yung pusa po ba natin is indoor or outdoor? Tandaan po natin, ito siguro hindi alam ng karamihan na ginawan din namin to ng content sa social media na if you will check the DOH website, meron po tayong certain percentage na yung mga number po ng indoor pets na nagkakos ng rabies infection ay medyo mataas than the usual. Mhm. Plus, some of the pets po na bakunado ay merong pang nakakontract na rabies na sakit. So puntahan po muna natin yung tanong natin na kapag po ba nakalmot ako ng pusa ay obligado pa ako magpabakuna. Una, kung yung pusa po ay indoor at talagang inaalagaan ninyo ever since, hindi naman talaga nire-record magpabakuna kayo ng rabies virus, rabies vaccine. Ang concern lang dito is hindi lang po kasi rabies virus ang pwede nyo makuha through the bite. Kaya mahalaga na magpunta ng bite center kasi meron din pong binibigay na anti-tetanus toxoid na bakuna kasabay ng rabies virus. Plus, ang pag-ibigay din po kasi ng bakuna sa animal bite center, may kasamang information, ini-educate yung pet parents. Ngayon po, kung ang inyong cat naman ay outdoor or kaya po ang inyong nakakalmot sa inyo ay community cats na hindi nyo po alam kung saan galing, kung kayo ay nakalmot at hindi nyo alam kung saan po siya nanggaling, it's best na magpabakuna kasi may mga chances na yung pong grooming o yung pagdila-dila ng pusa sa kanilang mga Kuko. sa kanilang kuko ay possible mai-transfer yung rabies papunta sa inyo kung nagkaroon po ng mabilisang transfer. Pero tandaan po natin no, para hindi magkaroon ng takot ang mga Pilipino, wala pa pong 1% ng rabies ay galing sa pusa. 99% is still from dogs. Yung cats na nag-transfer po ng rabies, it's very and rarely nangyayari. Pero dahil nagkakaroon lang talaga ng highlight sa social media, kaya akala nila yung pagkalmot ay makapasa. Tandaan po natin ang rabies, hindi nabubuhay ng matagal yan sa inanimate object, lalo na sa kuko. So possible ka lang mapasahan po ng rabies kapag directly yung rabid na pusa ay dumila sa kanyang kuko at kinalmot ka directly. Malas mo naman kung Kumbaga nasa... parang 1 in a million na mangyari, no? Parang didilaan ko muna to para may rabies saka ikakalmot sa'yo, no? Okay. Oo. Opo, pero Doc, ito question ha. Halimbawa, ngayon, nakagat ako na aso or nakalmot, di ba? Nagpa-turok ako ng anti-rabies. Tapos the following year, gano'n na naman nangyari. Dapat ba magpaturok ako or may tinatawag na booster shot? Okay, no. Although this kind of question should be addressed by a medical professional sa human physician, pero I can give some inputs and idea given I work with them then. So meron po tayong tinatawag na pre-exposure tsaka post-exposure vaccine. For us, na meron pong contact lagi sa mga hayop, like in the veterinary practice, nagkakaroon kami ng pre-exposure vaccine. Ito po yung binibigay bago ka makagat. Ito yung pinahina lamang na virus na rabies na kikilanin ng katawan mo. And meron itong 3 shots na sunod-sunod hanggang sa mag-develop ka ng antibody against the rabies virus. Ngayon, kapag naman po ikaw ay nakagat ng aso at wala kang bakuna and potentially baka po meron talagang rabies yung asong pamagat sa'yo, ito na yung tinatawag natin na immunoglobulin. Ito naman yung panlaban diretso doon sa virus na possible nasa katawan mo. So ngayon sa question, kunwari nagpabakuna ka po at hindi ka pa naman nakakagat. Ngayon, may tinatawag kasi tayo na natapos mo yung 3 set o 3 bakuna, meron doon protection na I think 3 to 6 months, depende po doon sa Animal Bite Center, sa guideline nila, na protective ka pa na hindi ka pa kailangan magpabakuna agad. Ngayon, kung ikaw po ay nakagat, ay nagpabakuna for example, at nakagat ka 3 months after the last shot, may mga instance na nina-advise sila magpabakuna ulit. So hindi naman po siya every time na makakagat ka ay mababakunahan ka. Merong period na protective pa yung vaccine sa'yo. Opo. Dok, kanina nabanggit niyo ho yung panike. Bakit ho ang mga panike ay parang laging carrier ng mga mabibigat na karamdaman na nagdudulot pa nga ng pandemya? Yes, good point, no? Kasi sa lahat po hindi nakakaalam, even the COVID pandemic ay nanggaling sa panike. Basically, sila talaga ang carrier ng mga sakit. So ang question nga, bakit nga ba? One thing is because marami talagang virus na nasa wild, na dormant lang. When we say dormant, hindi naman talaga sila infective in nature. So marami kasi tayong virus tulad ng COVID virus, no? For the longest time, it has been dormant. Wala siyang kakayahan na mag-infect ng ibang hayop, gayon din ng tao. Ang problem is not about the bats. It's about us humans na binigyan natin ng contact yung paniki na carrier ng virus to other animals. And tandaan po natin, may tinatawag tayong mutation sa virus. Yung mutation na to ay nangyayari kapag ang isang virus na ipasa sa ibang hayop at yung kinakailangan niyang genetic component ay nandoon sa hayop na yun para maging infective siya. So ang nangyayari dito, parang para yung sa anime or sa games na may kailangan siyang piece or puzzle
para maging makapangyarihan siya. And so, tulad nung nangyari sa COVID, hindi infective yung COVID. Ngayon, napunta siya sa animals, sa mammalian species, na nandun pala yung component na kailangan niya para maka-infect siya sa tao, na yun yung dahilan bakit tayo nagkaroon ng COVID-19. So, ang dahilan kung bakit ang panika ay carrier dahil nasa wild, na karamihan ng dormant na viruses ay nasa wild talaga. And kung hindi naman natin guguluhin yun, there's no way naman talaga na magkaroon ng epekto sa atin. Kaya it's a wake-up call din sa ating mga tao, sa human, na we have to respect the boundaries and we have to respect wildlife. Kasi when we disrupt them, we are the one getting the biggest hit. Opo, kasi kinain yun di ba? Pero paano ho yun, Doc? Doc Gab, kasi halimbawa ikaw ay bumisita ng Palawan, di ba? Tas magdo-donate ka ng dugo. Nasa questions yun Ikaw ba ay nagpunta sa ganitong lugar? Underground river. Underground river within the past 2 weeks, ganyan. O kaya ikaw halimbawa yung nagkasakit. Yun yung mga tanong Pumasok ka ba sa isang kuweba na may panike? So, kadalasan po, kaya tinatanong ito, kasi aside sa possibility of virus infection, meron pong mga ibang sakit din na possible din na manggaling sa panike, na possible din na dormant sa katawan ng tao. Tandaan po natin, may mga sakit na hindi talaga nagpapakita agad. Kaya tinatanong yung duration ng travel mo, may tinatawag tayong incubation period. Ito yung time na pwede nakakuha ka ng sakit from a certain animal or a certain location na hindi pa nagpapakita ng sakit sa'yo, pero pwede nang maipasa sa iba. Kaya mahalaga yung tinatawag natin na quarantine period. Kaya tandaan po na makikita natin may mga quarantine period na hinihintay. Yun yung time na kapag sa isang lugar ay merong common na sakit at doon ka nanggaling, kailangan at least 2 to 3 weeks bago ka maggawa ng ibang transfer ng dugo or lumabas sa area na to, dahil doon mo masasabi na wala kang sakit, kasi after the incubation period wala kang na-develop na sakit. Kasi usually po ang mga sakit, kapag naka-acquire ka nito, within the incubation period, lalabas at lalabas to. So kung pagkatapos ng incubation period, wala ka namang na-develop na sakit, ibig sabihin, safe ka naman. Opo. At ito hong mga kumakalat po, yung African swine fever, yung bird flu, papaano ho kung halimbawa hindi naman namin alam bilang consumer? Kasi pagdating mo sa palengke, yung pork chop na Hindi naman frozen pa. Hindi naman sasabihin na hindi namatay ito sa ASF. Pwede ho bang kainin yon at gaano po ka-safe? Mahahawa ba kami ng ASF at ng bird flu? Okay. Unahin muna natin yung bird flu, no? Yun yung sinabi natin kanina. Kasi ang bird flu ay mahirap talaga siyang i-handle at gamutin. Kasi yung kanyang genetic shift and drift, ito po yung medyo technical term, no? Nagbabago kasi yung klase o yung genetic composition or characteristic ng ng avian influenza virus. Kaya ngayon sinasabi nga natin, may developing story or news na nagkakaroon ng possible infection from birds to human na hindi naman talaga common. Meron lang tayong iba't ibang strain na talagang pwede maka-infect, pero hindi siya common. So, yung avian influenza sa ngayon sa Pilipinas, wala pa tayong nakikita na conclusive evidence na infective siya and malala sa tao. But for African swine fever, kung babalikan natin yung mga news ng mga before, talagang sinusunog or pinapatay yung mga binabaon yung mga baboy, kasi hindi lang ito about tayong tao but the general impact on the swine industry, kasi ang bilis po nitong kumalat, and ang problema dito talagang mahirap siyang kontrolin. So to answer the question po kung safe ba itong kainin, basically hindi na. Kasi lahat po ng may sakit na hayop talagang hindi naman safe kainin. Aside from the virus na meron ito, possible din nagkaroon na ng changes in the quality of the meat. And meron po tayong possibility din na hindi maging healthy in effect sa atin yung kinakain natin, lalo na kung ito tinatawag natin ng mga double dead. Karamihan po kasi sa mga na-infect ng avian influenza or swine African fever ay namamatay agad and kinakatay nila, binibenta pa sa palengke. So hindi siya safe kainin. Opo. Alright. Siguro, Doc, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga pet owners, especially ang July 6 po ay ang World Zoonosis Day. Okay, so mahalaga po sa lahat ng fur parents. Kahit po hindi kayo fur parents, kahit kayo po ay simpleng mamamayan lang na may contact sa mga hayop, hindi naman kailangan na mag-alaga ka ng hayop para maging maging part ng advocacy. Mahalaga po, tandaan natin yung tatlong bagay na to. Una, most of the zoonotic diseases are preventable. Pwede tayong makaprevent na makakuha at mahawa by practicing vaccination. Ang rabies po is highly preventable through vaccination. Gayun din po yung ating mga sakit na leptospirosis sa hayop, may bakuna laban dito para hindi sila magkaroon. Meron din po tayong way aside sa vaccination that is maintaining the cleanliness of the environment, hygiene. Kasi yung mga sakit tulad po ng
tawag nating toxoplasmosis, yung ringworm plus yung salmonella ay nakadepende sa how clean and hygienic we are in preparing the food and our environment. And pangatlo po, lagi nga namin sinasabi, respect wildlife dahil po sa ginagawa natin minsan na pag-i-intrude sa kanila, talaga nagkakaroon po ng pagkalat ng zoonotic diseases. So to highlight this, we have to practice vaccination and responsible pet parenting and management ng pets. Pangalawa is cleanliness and hygiene plus the food preparation. At pangatlo is proper respect boundaries of wild animals and other animal species. Sa lahat po ng mga fur parents, kung kayo po ay nangailangan ng bakuna, if I could lang po, no, you can Actually, yun po visit yung us on- itatanong namin, sir, kung saan po kayo pwedeng makontak at yung clinic po ninyo eh. Sige. Okay po. Sa lahat po ng fur parents natin, we have a clinic in Quezon City, in Commonwealth, that Pet Partner QC. Also in Gapan City, Nueva Ecija. I'm a native of Gapan City. Plus, we are opening our clinic in the South, San Pablo, Laguna. And for those po na nangangailangan ng home service, plus pet transportation, and mass kapon or spay and neutering, kami po ay very, very big advocate ng kapon kasi that is the only way we could prevent the spread of diseases plus animal abuse. You can visit us on our social media pages. That's DocGav Veterinarian on Facebook, social media, Instagram, and TikTok. Plus, we are developing our own community para po dun sa gustong ma-inform about proper handling of pets kasi that's very important nowadays with the rampant fake news and AI. Kailangan natin ng educator sa proper pet management and nutrition. Ayun, maraming salamat Thank po. you. Dami nating natutunan. Ang galing kay ni Doc. Glenn. Doc Gab, veterinarian. Thank you so much. Apo. Magkano ho ba ang kapon para sa mga korap na politiko? Naku, kahit libre na lang basta kayo maghahawak ng itlog. Pass. Thank you po. Maraming Thank you so much. salamat. Thank you so much. Maraming salamat po kay Doc Gab. Muntik pa tayo